Morning! So, mag-workout muna ako para matunaw ang ating mga taba-taba. Dahan-dahan lang pagsasabi ng taba. Dahan-dahan lang daw. May dalang kutsilo si Cute at nagluluto si Cute ng almusal namin. Tsaka, ay, di ba almusal yan? Brunch. Ayan, yan yung brunch namin. Sabi ni Cute, brunch hindi breakfast. Para isang ulam na lang. Healthy ang kakainin namin. Ginisang pechay. Ginisang pechay. So, gugulay ka ngayon. Puro ka na processed foods. Ayos yan. Gusto ko yan eh. Ginisang pechay. May giniling naman. May giniling. Tsaka meron tayong gustong partner dyan habang kinakain ko yan. Chicharon. Wala? Healthy, di ba? Bakit magchichicharon pa? You know, nagluluto si Cute ng breakfast namin. Tapos, working from home din. Yan ang advantage pag work from home eh. Nakakagawa kayo sa bahay nyo ng gawaing bahay. Tapos, nagtatrabaho rin kayo. Kaya pagod daw si Cute. Hindi katulad pag halimbawa, nasa opisina ka, wala kang magawa, hindi trabaho sa opisina. Eh pag work from home, makakapag multitasking siya. Nakapagluto siya, nakapaglaba siya, mamaya maglalaba raw siya. Tapos magtitiklo pa. Tapos maglilinis pa kunwari. Hindi, hindi maglilinis pa yan ng bahay. Kasi after niyang magawa lahat ng mga important na house chores. Hindi pa pumapayat yan. Hindi, papayat na yan. Mag-e-exercise na tayo eh. So, this year, goal namin, pumayat siya. Sabihin niya, dahil hindi ko pa yan goal. Ganun ba? Goal ko lang pala yun. Baka hindi naman mangyari sa akin yan. Hindi. Teka lang, trabaho ko. O, yan. Ganyan yung gawain niya ngayon. Sana hindi mapanood ng boss niya to. Yari. Hindi naman maintindihan ng boss niya to eh. Puti yung mga boss niya. So, hindi yun. Hindi, okay lang naman. Basta natatapos. Tsaka yung sa opisina nila, dalawa lang silang Pilipino. Sa buong company? Sa buong company. Hindi. Sa buong company, kami dalawa na lang. Kayong dalawa na lang sa buong kumpanya? Nag-retire na siya. Nag-retire na yung huli. O, dalawa na lang silang Pilipino. Yun. So, ganun. Yeah. So, yun lang talaga. Ay, nag-a-alarm. Ano ba yung alarm na yun? Sa'yo? Sa akin. Tsaka yung mga dati kasi nag-work kami pareho sa isang kumpanya. Tapos nag-resign na ako. So, nung panahon na yun, nung nag-work ako doon, ang Pilipino doon, ako, siya, tapos may dalawang lalaki pa. No, Mami? Yeah. Oh, so, 4 kaming Pilipino. Yeah, 5. Si ate ano ba? 5. Tama. May bagong dumating nung dumating ako. Tapos, yung mga iba, nag-retire na, namalis na. So, dalawa na lang silang Pilipino. Masaya. Mga ibang company pinagtrabahoan ko, ako lang ang Pilipino lang din eh. Pero ngayon sa current job ko, 2 kaming Pilipino. Tapos, sa department namin Pero sa iba, marami rin Pilipino. Pero bihira lang kami magkita-kita mga Pilipino doon. So, yun. Tsaka yung isang kasama kong Pilipino, dito na pinanganak. So, yun, amboy na siya. Ako, amoy boy. Hindi ako amboy. Amoy boy lang ako. Another joke, corny. Hindi ko na ulitin yun.
So, yun. Nga pala yung sa last video ko, di ba, nag-ano ako sa mga magkanong car repair. Alam mo, sasakyan, car shop dyan sa Pilipinas, sa Las Piñas, yung JSH Autoworks. Dating J. Howard's Technology yun. So, kung gusto nyo, puntahan yun sa Las Piñas. Magaling yun. Isa sa pinakamagaling na body paint shop dun sa Las Piñas. Kung ano, hanapin nyo si Mr. Jojo Howard. Mr. Jojo Howard, shout out to you. Baka naman, sponsor. Attach mo yun. No, hindi ko alam kung may link eh. Kung may link, ano ko lang dito sa ano ko, video ko. JSH, Japan Shera Hotel Autoworks o Body Shop. Parang ganun. Kasi pinalitan niya yung pangalan niya. Dati kasi nandun ako sa sa Pilipinas, J. Howard's Technology. So, yun. Kuya Jo. Bye. Hello! Tapos na ako mag-workout. So, magkakain na kami. Handa na kami. Nga pala. Kaya pala nagbibideo ako ng ganito is ang purpose kasi dahil para matulungan yung magkaroon ng idea yung mga kaibigan nating mga Pilipinong gustong pumunta dito sa US para magkaroon sila idea kung magkano, ano may expect nilang gastos. Ganun din kung magta-travel kayo papunta sa dito sa US, mga taga-Pilipinas, at least may idea kayo kung ano yung mga presyong mga binabayaran dito. Kasi nung nag-migrate kami dito, may idea kami pero kino-convert namin sa peso eh. Naalala ko na nag-Burger King kami. Ang isang burger umaabot ng parang kinompute namin isang burger 100 piso o magkano ba? $10 yun. $10. Parang magkano? So that time, 47 lang yung dollar, no? So 400, almost 500. Parang 500, nagulat kami. So, dalawa lang kami binili namin. Talaga yun yung first, kinainan dito sa US na natumira na kami na mag-asawa dito. So, memorable sa amin yung Burger King. So, kaya Burger King, kung may gusto kayong model o commercial model, baka naman, pwede rin yung story namin. Actually, Burger King din tayo una nag-date, diba? Oo, Burger King rin kami. O nga, Burger King rin pala kami nag-date nung nasa Pilipinas kami. Sa Pilipinas, back 1999. 1999. Sa Glorieta. Doon kami nag-first date. Uy, nakita niyo yun? Kita niyo yun sa TV. Pogi, no? Ako yun, love your own eh. Check ko kung ilang views na eh. So, yun. So, yeah, Burger King nga pala rin yung yung nag-date kami. So, natin yung kwento yung journey namin. Yung journey namin. Pero, yun nga, the purpose ng videos ko to, para i-share sa mga kaibigan nyo o mga kakilala nyo, kamag-anak nyo na balak na magpunta dito sa US. Masarap dito sa US. Basta masipag ka lang. Hindi ko kayo tinatakot na mahal.
Ang inaano ko lang is what to expect. Kasi yung mga nababayaran naman dito, napagtatrabahuhan naman natin. So, yung kung masipag ka, mababayaran naman mo yung mga bills mo. Tsaka hindi ka dapat maselan. At the same time, yung luho mo, iwan mo na sa Pilipinas yung mga luho mo sa Pilipinas. Kailangan mag-mature ka na dito sa Amerika. Pwede ka magluho, pero may consequences din. Siyempre. Hindi. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mababaon sa utang. Yun. So, moderate lang. Pwede mo. Kailangan mo naman maging masaya eh. Kung kaya mo naman, di ba't hindi mo bilhin, di ba? Yung sa akin lang, ako lang kasi, practical lang ako eh. So, hindi ako masyado maluho. Siguro dati sa Pilipinas, napakaluho ko. Branded, yan, ganyan. Pero ngayon dito sa US, hindi naman branded na masyado yung ginagamit ko eh. Mga t-shirt ko, Old Navy lang. Minsan, Shein pa nga eh. No, Shein, madalas ang binibili ko, Shein na mga t-shirt ko, pantalon ko, Old Navy, gano'n. Kaya Shein, baka naman, Old Navy, baka naman. Alam niyo, pag sumikat na ako, baka naman, tatandaan niyo to. So yun, tignan na, malapit na maluto yung niluluto ni Cute. Luto na? Ayun oh. Back from work na naman. So, kakain muna ako kasi papasok na rin ako sa work eh. So, medyo konti lang yung content ko ngayon araw na to kasi masyadong busy tayo ngayon eh. Okay? See you later. Bye! Hello, so yun, kakain na ako. Gusto nyo makita yung yung luto ni Cute. Don't judge ha. Pero dapat talaga brown rice kami. Eh wala na kami brown rice, so white rice lang gamitin ko. Ayan, pechay gisado. Ayan. Konti lang naman yung kanin ko eh kasi brunch lang to. Yan lang naman. Ganyan lang kakonti kanin ko. Hello! Papasok na ako. So, si Cute, ayun. Yun o. Nag-aayos pa rin. Ganun. Gumagawa siya ng ham. Ayaw niya magpakita ni Cute na kikisa ko paalis na ng opisina eh. Nahihiya. Pero, bye-bye. Love you. Cute talaga. Nanggigigil ako. So, pakikita ko sa inyo. Kasi kahapon, di ba yung view ng way ko papuntang opisina. Pauwi, galing opisina. So, insert ko lang dito yung view ng way ko papasok ng opisina para makita nyo lang ano itsura. Yun lang. Basta lang. Okay? Bye! Pauwi na tayo. So, see you later sa bahay. Okay? Bye! Grabe yung bahay ko. Ang dilim ah. Mukhang nagtitipid ng kuryente si Cute ah. Laki kasi ng gastos eh. Ang dilim mo. Hindi nagbukas ang ilaw. O ay na yata ang papasukin. Si Cute oh. Teka, katok muna tayo. Medyo madilim na eh. Hi Mom Cute! Cute! Sarap ng higa ni Cute ah. Relax na relax ah. Ano kaya pinapanood? Siguro YouTube ko rin. Tingnan natin mamaya. Ay hindi ko YouTube. Ibang YouTube. Paano tayo kikita nito kung hindi nyo pinapanood yung YouTube ko?